At mabilis pa rin ang biyahe ngayon sa kabaan ng North Luzon Expressway naman. Pero ang pinaghahanda ng mga otoridad ay inaasang buhos ng mga sasakyan simula sa Miyerkules Santo. Mula sa NLEX, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi, kamusta dyan? Sa mga maswerte ngayon palang, Mike, ay makakabiyahe na palabas ng Metro Manila patungo sa mga probinsya sa norte, nananatiling maluwag at mabilis nga ang biyahe ng mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway. Sa katunayan, sa Miyerkules pa ng hapon inanasahan ng pamunuan ng NLEX na dadami ang volume ng mga sasakyan na dadaan dito. Mula sa umpisa ng NLEX sa Balintawak hanggang sa dulo nito sa Dau sa Pampanga, walang naging aberya sa maghapon base sa monitoring ng Tollways Management Corporation sa unang araw ng Holy Week. Bagamat inaasang madadagdagan ng 15 hanggang 20% ang bilang ng mga sasakyang dadaan dito. Malaking tulong daw ang pagbubukas ng Balagtas Interchange. Kadalasan kasi sa Santa Rita exit lumalabas sa mga motorista patungong Nueva Ecija, Isabela o Cagayan. Dahilan para lubhang magsikip ang daloy ng trapiko sa Cagayan Valley Road. Nabawasan na yung congestion dun sa exit na nararanasan natin sa may Santa Rita. At mula noon, halos wala na kami nararanasan na congestion doon. So, yung mga diretso yata ng Nueva Ecija mukhang dito na talaga nag-exit sa Balagtas Interchange natin. Hindi naman inaasang lubos na makakapekto sa daloy ng trapiko sa buong NLEX ang ginagawang Bukawi exit na kasalukuyang pinaluluwag. Kadalasan naman daw kasi sa Santa Rita, San Fernando o Dau ang labasan. Binabantayan din ng pamunuan ng NLEX ang speed limit. 100 km per hour ang maximum speed para sa mga pribadong sasakyan. 60 km per hour naman ang minimum. Simula Miyerkules, ipatutupad na rin ang Holy Week Express Lane. Northbound lang ito ipatutupad at magsisimula sa Balintawak at Mindanao entrance ng NLEX at para lamang sa Class 1 o light vehicles. Meron kaming dedicated lane sa kanila. Pwede na nilang bayaran yung kabuuan ng toll fee para dito sa didiretso sa Dau at saka sa Tarlac at Subic exits ng SCTEX. May mga nakastandby namang mga ambulansya at tow trucks sakaling magkaaberya ang mga motorista. May mga motorist assistance din sa mga gas stations sa expressway. Pero mas mainam pa rin umanong tiyakin ng mga motorista na maayos ang kondisyon ng kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. Sama na rin na i-check yung sarili nila. Dapat may sapat na tulog kasi may mga natatala na rin natin na yung mga ibang driver nakakatulog kaya nadadamay sa aksidente. Binigyang pansin naman natin kanina, Mike, yung mga nagsusunog ng dayami mula sa mga palay malapit sa gilid ng expressway. Kung minsan ay nagiging dahil ito ng pagkakaroon ng limited visibility sa kalsada, bagay na tutugunan naman ng NLEX. Nakikipag-ugnayan na umano sila sa mga patauhan na yung kanilang mga tauhan sa mga magsasaka na huwag na itong gawin. Kaugnay nito ay nagpaalala rin ang pamunuan ng NLEX sa mga motorista na huwag magtatapo ng upos ng sigarilyo sa labas ng kanilang mga sasakyan, lalo pat tuyo ang mga damo at maaari itong pagmulan ng grass fire. Sa ngayon, nananatiling maluwag ang daloy ng trapiko sa mga entry at exit points dito sa NLEX at inaasahang magpapatuloy ang ganitong sitwasyon hanggang sa susunod na 2 araw. Para sa mga update, pwede niyo ring umunong i-follow ang NLEX Traffic sa Twitter para sa pinakabagong update sa sitwasyon ng trapiko dito sa NLEX. Mike? Rafi, ang pinapakita mo yan kanina, kung pwede natin ibalik, yung pinakahuling kuha nyo ng daloy ng trapiko sa NLEX, normal ba yan o baka naman kaya ganyan nag-umpisa nang mabawasan ang bilang ng mga sasakyan dahil nagsilabasan na yung iba nung palang Sabado at Linggo, Rafi? Normal pa naman daw yan, Mike, sa mga ganitong oras. At Miyerkules pa nga daw talaga nila ng hapon, alas 2 ng hapon nila, inaasahang magkakaroon talaga ng mabigat na daloy ng trapiko dito sa may Balintawak at sa mga entry points pa, lalo na itong Mindanao entry, papasok dito sa NLEX. At ito rin inaasahan nilang buhos talaga ng mga sasakyan palabas naman ng norte, Mike. Maraming salamat, Rafi Tima. Sisilipin naman natin ang daloy ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila. Sa mga sandaling ito, kuha po yan ng GMA Traffic System sa EDSA Balintawak. Yung nasa kaliwa po ng inyong telebisyon ay patungong monumento. At papuntang Cubao naman po yung nasa bandang kanan. Yung mga pulang ilaw, mga kapuso, ay pareho naman tuloy-tuloy ang daloy. Ay dumako naman tayo sa may EDSA Cubao. Ayan, mga kapuso, patungong monumento, yung nasa kaliwa yung mga puting ilaw, samantalang pamakati naman yung mga nasa kanan, yung mga pulang ilaw. Medyo mabagal-bagal, medyo makapalang bilang ng mga sasakyan, pero umuusad naman. Sa bahagi naman ng EDSA, sa Ortigas, nasa kanang bahagi po, yung mga patungong Makati, di hamak na mas marami, talagang normal yan pag ganitong oras ng gabi. Yung pong nasa bandang itaas, sa kaliwa, yun naman po ang patungong direksyon ng Cubao. Pakyat po sila ng flyover dyan sa may Ortigas. At sa Guadalupe naman po, mga kapuso, kuha po ito ng CCTV ng Metro Base ng MMDA. Kung makukuha natin, susubukan natin yung patungong
Patimog at... Okay, ibabalik na lang natin yan, mami. Ito naman po ang kuha ng MMDA sa May Magallanes Skyway. Nasa kaliwa patungong South Luzon Expressway dapat eh. Opo, at pamaynila naman, ayan ha, medyo mabigat-bigat din ang dalo ng trapiko. Yung mga pulang ilaw naman po mga kapuso, dahil po sa dami ng sasakyan. At sa ibang balita, personal na nag-inspeksyon kanina si Pangulong Aquino sa terminal ng bus sa Daungan at sa Paliparan. Yan po ay para matiyak ang maayos na paglalakbay ngayong mahal na araw. Mismong ang Pangulo ang nakakita sa ilang problemang kinakaharap ng mga biyahero. At nakatutok si Steve Dailisan. Dakong alas 10 ng umaga dumating ang Pangulong Noynoy Aquino sa Pier 2 ng Manila North Harbor kasama si DOTC Secretary Mar Rojas. Diretso si Aquino sa X-ray section. Kumaway pa ang Pangulo sa mga pasahero bago pumanhik sa isang barkong biyaheng Iloilo, Cagayan de Oro. Ayon sa Pangulo, malaki raw ang pagbabago sa North Harbor Pier 2 kumpara nung nakarang taon na pawang packaging tape at sirang X-ray scanner ang sasalubong sa mga biyahero. Last year, merong metal na siya, yung body scanner, di ba? Na marami mga masking tape, mga duct tape na ginagamit. Yung screen na at yung display, parang inaasa na lang natin doon sa operator na sa sobrang galing niya, yung minute differences ng gray, mahuli niya. No? Dito, colored na yung screen. Mula Maynila, dumiretso ang grupo ng Pangulo sa NAIA. Sa Buendia flyover, nadaanan ng convoy ni Aquino ang aksidente kinasangkutan ng motorsiklo at closed van. Pinaiwan ang ambulansya para alalayan ang biktima. Pagdating sa NAIA Terminal 3, dinaanan ng Pangulo ang mahabang pila ng mga pasahero. Inorasan niya raw ang proseso hanggang sa final check-in counter. Pagpasok ng tao, talaga unnecessary delay pa. Pinakako sa atin 10 minutes pag nag-umpisa ka sa dulo ng pila papasok. No? And to clear the first security check, yung tiniming namin kanina mga 5.5 minutes. Di rin nakalusot sa Pangulo ang ilang puna sa restroom ng Terminal 3 gaya ng tumutulong gripo, sirang tiles at mga upuan na kahit isang taon pa lang ay tila luma na. Pati mga turista tinanong ng Pangulo. Ikinagulat pa niya ang pagtatagalog ng isang bakasyonistang Amerikano. Ayos naman po ang airport dito, wala po kaming problema. On time, maaga pala ang flight namin dumating kaya walang naman dito. Walang inconvenience po. Matapos nito, dumiretso sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City ang Pangulo. Sa ngayon, mano-manong binubulat-lat ng mga otoridad yung mga kargamento nung bawat paserong pumapasok dito sa bus terminal. Wala pa kasi yung tinatawag nilang X-ray baggage scanner, pero sa sandaling may sakatuparan na raw yung plano na Unified Bus Terminal, maaalis na raw yung ganitong eksena. Kung ikumpara sa airports, yung mga pasahero nagbabayad ng terminal fee na pambayad ng X-ray. Sa mga bus terminals na ganito, walang ganon. So gagawa ng programa para pati mga bus terminals magkakaroon na rin ng mga X-ray dahil itong mga bagaheng ito, unaccompanied, especially yung mga unaccompanied, yan ang maaaring pagmulan ng mga risk sa security. Sa kabuuan, malaki raw ang ikinabuti ng sitwasyon ng iba't ibang uri ng transportasyon, pero di raw makukontento ang Pangulo. Umaasa si Aquino, bukod sa ligtas na biyahe ngayong Semana Santa, makapagnilay-nilay raw sana ang mga Pilipino para maging katuwang sa ikauunlad pa ng bansa. Steve Dailisa, nakatutok, 24 Oras.